Oriental Mindoro, ako si Faki Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, mga deklaradong strictly protected zone sa Nauhan Lake i-review ng PAMBI. Barangay Montilago nakasama sa Marere Zone. 5 pinakongkretong daan sa mga barangay sunod-sunod na pinasinayaan sa Bako at Bansud. Mga idinadaing para sa panibagong proyekto, personal na pinuntahan ng punong lalawigan. Kapitolyo, muling namahagi ng tulong pangkabuhayan. Sa ating SP update, Multi-Agency Peace and Order Task Force hiniling na buuin. Pagsasama-sama ng mga lider ng lalawigan, patuloy na panawagan ni Governor Umali. Sa detalye ng ating mga balita, matapos ang serye ng mga pagpupulong, alinsunod na rin sa atas ng punong lalawigan na masusing pag-aralan ng mga konsernadong ahensya at ng PAMBI ang kasalukuyang kalagayan kung naaangkop pa ito sa mga titulong idineklara para rito sa layunin na rin walang maapektuhan sa pagtatayuan ng geothermal plant sa target site nito. Tila mapapasama ang Barangay Montilago sa Marere Zone matapos matuklasang malaki na ang kaibahan ng pisikal na anyo nito kumpara sa anyo nito nang ideklara itong strictly protected zone maraming taon na ang nakalilipas. Narito ang report. Hindi na naaangkop ang titulong strictly protected zone sa Barangay Montilago, Nauhan, kung saan nasasakop nito ang lugar na pagtatayo ng geothermal plant project. Ito ay sa dahilang ang kasalukuyang kalagayan ng Barangay Montilago na pagiging matao, natatayuan na ng mga estruktura, may mga bahay na naninirahan dito at maging pasilidad para sa libangan ng mga kabataan ay hindi na isang lugar na masasabing protected zone. Dahil dito mula sa strictly protected zone, i-rezone ito ng Protected Area Management Bureau o PAMBI, katulong ang NBCFI at DNR sa pagiging multi-purpose use zone sa tulong ng bubuuing ad hoc committee para rito. Ayon pa sa PAMBI, nakabatay pa ang deklarasyon sa titulong strictly protected zone sa dating nakalap na data noon pang taong 2003, kung saan napakalayo ng hitsura noon ng lugar sa kasalukuyan nitong hitsura ngayon. Noong tukuyin natin siya na strict protection zone, eh may scientific basis po tayo. Kasi po, nung ang pinagbasihan pong data dyan ay yung 2003, na kung saan ay sinasabing may mga closed forest pa dyan, at considering yung punto ng DNR is yung matatalik po yan, 45 above ang slope, forest area yan, kinukonsider. Kung nagkamali man tayo sa puntong hindi tayo bumaba sa ground at ang taga-Nauhan ay hindi na kasama sa workshop, nagkonsulta po tayo sa mga scientific basis. Kagubatan pa yan po noong 2003. So, kung siya man ngayon ay hindi na katanggap-tanggap na strict protection zone, eh, palagi ko pa yung wala tayong pagkakamali dahil tayo may pinagbasi ng data nung tayo naggagawa niyan. So, ngayon lang natin nare-realize kasi nga, sinasabi na yun ng taga-Nauhan at primary stakeholder na ang lugar na ito ay hindi na kadeklarang strict protection zone. Ang definasyon na ibinigay ng implementing rules and regulations at sa ipinakita nyo sa amin na profile ng Barangay Montilago, isang maliwanag pong katotohanan na ang Barangay Montilago ay hindi po maikukonsidera na strict protection zone. Bagkus, ayon sa criteria na inilatag dito, siya ay isang multi-use zone. Sa opinion ko po, hindi po natin kailangan ng mahabang diskusyon para sa rezoning or presentation, whatever. Kasi maliwanag naman po, whatever lacking is yung population with respect to the education. But the reality is, andyan na po yan. It can no longer be considered as a strict protection zone.
Ang pagiging multipurpose use zone na siyang hitsura ngayon at akmang titulong dapat na madeklara sa Barangay Montelago ang siyang isasama naman sa gagawing resolusyon kalakip ang gagawing Nauhan Lake Management Plan ng PAMB na isusumita sa tanggapan ng Regional Executive Director ng DENR. Ito ay matapos muling mabisita at makumpirma ang totoong anyo ng mga strictly protected zone sa nasasakupan ng Nauhan Lake. Itinagwili naman ng DENR na pag-aralang mabuti ang mga description o paglalarawan sa bawat kategorya at kung umaakma ito sa kasalukuyang kalagayan ng Nauhan Lake. Ano ang criteria ng strict protection zone and multiple use zone? Yung pag-aralang mabuti, kung yung bang area na papatak sa strict protection zone. Yung multiple use zone, pag-aralang mabuti kung anong criteria. Pag-aralang mabuti. Samantala sa naturang pagpupulong, nakapagpresenta rin ang proyekto ang Emerging Power Incorporated hinggil sa mga pag-aaral na isinasagawa nila sa itatayong geothermal plant sa katauhan ni Mr. Herbert Bautista. Dahil sa mga umiiral na batas at pulisiya ng DENR, sinabi ni Bautista na susunod sila. Ilan sa kanyang isinisiguro ang mga sumusunod. Magsasagawa sila ng reforestasyon sa kung anumang maiibo nilang puno o halaman dito. Ililimitan nila ang pag-ibo ng mga damo, halaman o puno sa tanging lugar na kakailanganin lamang nila. Ibabalik ang topsoil na maiibo ng proyekto. Prioridad sa gagawing proyekto ang pagkuha sa mga residente ng Barangay Montelago at karadik barangay nito at ang pagbibigay ng pagsasanay sa mga ito. Magsasagawa sila ng water separation at solid waste management program para sa pagdidispose na magiging dumi ng itatayong proyekto nang naaayon sa rekisito ng DENR. Samantala, magsasagawa pa rin ang DENR ng muling pagsusuri sa pag-aaral na ipininisenta ng Emerging Power. Bagamat pinapayagang ituloy na ng Emerging Power ang kanilang gawain sa pag-explore ng lugar, mahigpit na itinagubili naman ng PAMB na kinakailangan sa bawat hakbang ng gawain ng mga ito nararapat na ipagbigay alam muna sa PAMB. Ang PAMB na binubuo ng kinatawan ng iba't ibang konsernadong ahensya ng pamahalaan ay isang konseho na binuo na nakatutok sa pangangalaga ng kalikasan ng lalawigan. Samantala, tuloy-tuloy at regular ang pakikipag-ugnayan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa mga barangay upang pasinayaan ang mga tapos ng proyektong ipinangako niya sa mga ito. Balitaan ang mga pinakahuling pagsisikap na isinasagawa ng kanyang pamunuan at dinggin ng iba pang pangunahing pangangailangan ng mga ito. Narito ang report. Sunod-sunod na namang nagpasinaya si Governor Alfonso V. Umali Jr. ng mga pinakongkretong barangay road. Una ay sa mga barangay sa Baco at pagkatapos nito ay sa mga barangay road naman sa bayan ng Bansud. Pero bago magtungo ng Baco, inunang puntahan ni Governor Boy ang ginanap na cluster meeting sa Barangay Bayanan 2 na dinaluhan ng may 12 kapitan at kinatawan ng mga barangay sa lungsod sa pangunguna ni na Kapitan Hector Africa ng Malad at Kapitan Rafael Panaliga ng Barangay Masipit. Sa pagpupulong, nangibabaw sa mga karaingan ang problema ng mga barangay ng Tawiran, Masipit, Santa Isabel at Bayanan hinggil sa pangamba nilang pagkawala ng tubig sa kanilang mga free-flowing water dahil sa di umano'y pinaplanong paghukay dito ng Calapan Waterworks para sa mga panibagong well kung saan hindi na sila makakapakinabang sa libreng free flow at sa halip magiging consumer na rin sila ng Calapan Waterworks System Development Corporation. Isinuhestyon pa ni Kapitan Africa na sana lang sa bayan na lamang ng Baco magtayo ng deep well ang mga ito kung saan maraming hydro rito na maaaring pagkunan kumpara sa Calapan na maraming mga magsasaka ang matatamaan at maaapektuhan. Habang pano sa EDC ulit lang, makiyatik gawad pa. Ay doon, sa magtuwi ka sa Baco at naroon ng kristal na tubig, doon kayo magpunta. Oo nga naman no, di walang masisira kung sila sa Baco may pipeline. Ay dito halos talaga ibig sabihin nila, sisirahin nila ang tubig sa ilalim dito ng lukas hanggang Malagpi, itong mga pabukit at di consumer na kanila. Hindi takot-takot na paghihirap na pagbili ng tubig. Huwag na yung palayan, yung panariling gamit hindi kami hirap na hirap doon. Samantala, lubos naman ang naging pasasalamat ni Masipit Barangay Captain Panaligan sa panahong iniukol ni Governor Umali upang makaugnayan ito ng mga kapitan sa lungsod sa kabila ng pagiging abala nito sa mga gawaing pangnasyonal. Salamat po sa lahat ng punong barangay na dumating, ganun din po yung mga kagawad. Salamat po sa inyong partisipasyon. At syempre po, salamat po sa oras na pinagkaloob ni Gov at ni Doc Neil para makapanayam ang mga punong barangay dito sa Calapan.
ang District 2. Sana po sa susunod na mga pagkakataon ay magsama-sama po ulit tayo para makataupang balat natin si Governor. Alam niyo po, nung text sa akin ni paring Hector na dadating si Gov, sabi ko, sige, tawagan lahat ng ating mga kapatid na punong barangay at bihira nating makakaharap si Governor sapagkat kung merong presidente siya na ang sunod. Alam niyo po kung bakit? Ay sa dami po ng appointment lagi ni Gov, sa dami ng kanyang sinasaklaw na tungkulin. Yun na lamang pong ulang President at saka po Governor's League, ano po, naiintindihan po natin. So, kami po umaasa na maayos kami dito sa Calapan at patuloy po ang suporta namin bilang mga punong barangay sa lahat ng programa at proyekto ng provincial government. Nandito po kami. Sabihan niyo lang po kami po ay tutugon at susuporta po sa lahat ng inyong mga layunin. Pagkatapos sa naturang pagpupulong, kaagad na nagtungo na ito sa Bako kung saan marami ring kapitan ng barangay ang naghihintay sa punong lalawigan. Bago magsimula sa pagpapasinaya ng mga proyekto rito, inunang puntahan ni Governor Boy ang naireport sa kanyang nasira na at napapasama na sa pagtabag ng lupa sa may tabing ilog na multipurpose building sa Barangay Santa Cruz kung saan humihingi ng tulong ang barangay na isang lugar na paglilipatan malayo sa ilog. Binisita rin ng punong lalawigan ang lugar kung saan humihingi ang barangay water ng proyektong footbridge dahil ayon sa mga residente rito at guro rito, nahihirapan ang mga eskwelang makatawid kapag umaapaw na ang ilog at kapag nangyayari ito, sukdulang lumangoy ang mga eskwela makarating lamang sa eskwelahan. Maliban pa rito, sa mahabang daanan nilalakad nila papasok sa pipisikan na tinambakan lamang ng mga bato, isang shortcut na daan patungo sa barangay Takligan. Ayon sa mga guro rito, kailangan nila ng kahit 40 metro muna ng haba ng footbridge. Bahagi ito ng 150 metrong footbridge na kinakailangan at upang maikonekta ito sa daan sa barangay Takligan, kinakailangan pa rin nila ng karagdagang 500 metro pa. Mga bata hindi makatawid sa pagka kartong buyuho. Sityo ng mga nandun na eskwelahan. Ay, nandyan ho maraming eskwela na gagaling. Ay, ang problema. Dito papunta? Oo, nandun na yung para natin. At saka po, very strategic itong place nito. Kasi yung kung sakali po't naging hindi makadaan dito sa Burbuli at nag-high tide, ang daan po ay ito. Labas nito ay San Teodoro. Takligan. Sa pagpapasinaya na sinimulan sa Barangay Santa Cruz, kasama ni Governor Boy si Bako Vice Mayor Eric Castillo at mga opisyal ng barangay. Sinundan ito ng pagpapasinaya na katulad na proyekto sa Barangay Lumang Bayan kung saan nagpahayag ng kasiyahan ang kapitan dito dahil sa pagiging abalaan niya ng punong lalawigan ay nagawa pa nitong bisitahin ang kanilang barangay. Ay napakahirap na daan at sa po ito ay kumbagamat kami po ay binibigyan ng pagkakataon na mabigyan kami ng concreting ay dito po namin inilagay sa pinakamahirap ng Kaigob. Dahil ito po ay nawawast out paparoon hanggang dito. Kami po ay nagpapasalamat at sana po ay yung pang iba namin diyang madadaan natin ay kami po ay inyo pang mapagbigyan. At ito po ay talagang napakatagal na namin kahilingan. At ako po ay sabi nga ay panikpanahog na rin pero alam ko naman po na kaya hindi tayo nagpapangita ay kayo po ay naghahanap ng pondo para sa ating bayan at lahat higit ay sa ating mga barangay. The municipal mayor po na nasa Manila ngayon at may inasikasong pondo, maraming salamat sa pagkakataon at sana po, ang governor ay marami pang ibigay sa atin. Maraming salamat po. Dapat siguro hindi kami ang pinapasalamatan nyo, dapat kayo ang pinapasalamatan namin. Dahil sa totoo lang, wala naman kami ni singkonduling na inilagay rito pondo. Ito'y galing sa gobyerno. At dahil galing sa gobyerno, hindi, bayad nyo sa tax yun. Kung di kayo nagbabayad ng inyong mga tax, wala kaming papagawa rito. Naso lang natin sabihin, tayo naman ay pare-pareho temporary lang ang ating posisyon. Ito pala yung aking classmate nung araw sa Oriental Mindoro High School. Hindi ako nag-aaral sa JJ, sa Oriental Mindoro High School ako nag-aaral. Ikaw ba nag-aaral ka ng JJ? Akala ko nag-aaral ka sa JJ. Bakit mo sumukhang matanda ka sa akin?
At pinakahuling pinasinaya ang Barangay Road ay sa Barangay Water na ang maraming residente rito ay nagpahayag ng kanilang kasiyahan at pagpapasalamat sa mga proyektong naipagkaloob sa kanilang barangay ng pamunuan ni Governor Umali. Sa Barangay Water din isinagawa ang cluster meeting, ang personal na pakikipag-ugnayan sa mga kapitan at ang pagtanggap ng mga barangay resolution na isinumite ng mga kapitan para sa kanilang proyektong hinihiling sa gobernador. Paminsan po napunta kami ng Kapitolyo hindi naman namin kayo naabutan. Pero naunawa namin yon dahil alam namin na marami kayong mga ginagawa, trabaho dahil bukod sa pagiging governor ng ating lalawigan ay kayo po ang presidente pa ng lahat ng mga governor sa buong Pilipinas. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa ngalan po ng aking sangguniang barangay at ng aming barangay. Lubos po akong magpapasalamat sa proyektong ipinagkaloob niyo sa amin. At tulad po kanina ng ating napag-usapan, yung mga hinaing ko po na personal kong maidulog sa inyo, alam ko po na sa pagkakataong ito ay naramdaman nyo yung aming pangangailangan dahil personal nyong nakita. Umasa po kayo, Governor, sa aming napakalaking suporta sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat din dahil po doon sa mga programang ipinagkaloob sa atin ng ating minamahal na gobernador. Tapos po yung aming problema doon sa aming pong pinamlagyan sapagkat sabi ko nga po sa kanila ay tuwing kung dumadating yung tagulan ay yan po ay nawawasak. At ngayon po ay nadadaanan ng maayos ng ating mga sasakyan na lumalabas at pumapasok sa aming barangay. Kami at naririto po kayo para makita talaga kung ano ang nangyayari sa barangay. At ito pong sitwasyon na ito ay pagpapakita lang kung paano mahal ng ating gobernador talaga ang bawat isa sa atin, kung paano niya tinutugunan ang pangangailangan natin. Hindi po, Governor, maraming pong salamat. Kung wala kayo, ay hindi mangyayari ang lahat po ng ito. Gobernador. Pero yung pong mga staff niya na nag-iintindi para doon sa mga project na sa ating lalawigan, alam po natin na napakalaki ng ating lalawigan na sakop ni Gobernador. Na sabi ko nga, sa dapat ng ating ng Oriental Mindoro, hanggang ngayong sa oras na ito, kapiling po natin siya at gaman niya na ito pa pala yung mga kailangan ng mga barangay na pinuntahan ko. So, maraming salamat po. Saludo po ang inyong lingkod sa mga barangay official na nandito na napakasipag at walang inatupag kundi ang tabahuhin ang kaunlaran ng ating barangay para din sa kaunlaran ng ating buong lalawigan. Dito patuloy pa rin binibigyan diin ni Governor Boy ang kahalagahan ng counterparting at performance-based program sa mga proyektong hinihiling ng iba't ibang barangay. Kapitolyo, ginawa namin People's Day pag Lunes, pagkatapos ng Chiefs of Office meeting namin, mga hepe. Meron kami People's Day. Ang problema, pagdating doon sa Kapitolyo, sa dami ho ng tao, hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong pagharap. Napakaswerte nyo na kung mabigyan ko kayo ng 5 minuto dahil sa dami ho ng pila. Ang dami talaga nakapila ron na talagang hirap na hirap. Isipin nyo kayo, iba kulang, napakalapit. Yung mga tiga-Kalapan, nandyan na rin. Paano ho yung mga tiga-South pa? Diba? Yung mga ibang malalayong lugar. Kaya sabi ko nga, siguro baguhin natin, Doc, dahil every Monday, mag-set na tayo ng cluster of barangays. Tayo na pupunta ron. Ang kagandahan ito, first-hand information, makikita natin ano ba yung kailangan talaga ng barangay. Una-unang kailangan magkaroon ka ng seal of good local governance. Pag ang munisipyo nyo nagkaroon ng seal of good local governance, tuloy-tuloy yung pondo sa inyo at kayo na mismo, yung munisipyo na magpapa-implemento. Kami naman, sa hanay naman sa gobernador at saka sa congressman, kami ang tigatingin at tigabantay ng inyong mga proyekto na yan at pagkuha ng pondo. So sa national government, kasi ang pondo niya national government. Marami tayong pondo ngayon Pero ang problema, paano ba natin na gagawin yung gusto pamamaraan ng ating Pangulo na matuwid na dahil? Sinabi rin ng gobernador na hindi siya naniniwala sa galing na nagagawa ng pag-utang. Makapagpagawa lamang ng isang malaking proyekto dahil nakakaawaan niya ang susunod na mamumuno kapag utang ang dadatnan nito. Napunta na kami sa mga peripherals. Yung mga roads leading to tourism destination, roads connecting the provincial and the national highway, yung mga ganyan.
So, hindi lang natin napapansin, pero pagkaganda-ganda ng takbo. Kami mismo yung Kapitolyo ngayon, siguro kung nakakapunta kayo sa Kapitolyo, nakikita nyo na napapagawa namin na massive yung gawa, malaki na, ginagawa na namin second floor lahat at kinokonekta na namin. So, hindi maliit na to, pero wala tayong utang doon. Hindi ako bilib sa utang Basta kung ano yung kaya natin gawin, gawin na natin. Kasi mahirap din yung ginagawa ng iba na habang nakapwesto ka, iutang na ng bilyon-bilyon. Pagdating ng oras, yung papalit sa kanya, kawawa naman. Ngayon, hindi ganun ang gusto ko. Gusto ko, nakaupo ka rito, 3 taon yung termino mo, yung inutang mo, dapat mabayaran mo in 3 years. Pag nanalo ka ulit, tsaka ka, umutang ka ulit ng another 3 years. Pero hindi ka pwedeng mangutang ng sobra doon sa iyong term. Kasi kawawa yung susunod talaga. Wala nang magagawa. Samantala, makalipas lamang ang 1 linggo, nagtungo naman si Governor Boy sa mga barangay ng Villa Pag-asa at Conrazon sa bayan ng Bansud upang muling magpasinaya ng mga pinakongkretong barangay road. Lubos naman ang kasiyahan ng punong lalawigan dahil sa dami ng mga residenteng sumalubong sa kanya at nagpadama ng pagkasabik na muli siya makadaupang palad. Kasama niya sa pagpapasinaya ng mga proyekto sina Bansud Mayor Ronaldo Morada, Executive Assistant Angel Saulong, Provincial Engineer Elmer V. Dilay, mga opisyal ng pamahalaang bayan ng Bansud at mga kapitan ng mga barangay. Sa pananalita naman ni Mayor Morada, ipinahayag nito ang pagmamahal ng mga taga-Bansud sa punong lalawigan, patunay ng hindi matatawarang pagtulong nito at pagsuporta sa gobernador. Nagpasalamat din ito sa maraming tulong na naipagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang bayan at ang malaking pagbabago na naidulot ng mga proyektong ito sa kanyang mga kababayan. Magitan ng mga taong ito, ay ating nakakamtan yung ating mga pangarapin na matagal na nating hinahanap. Hindi naman sa ilang taon lang kami nanungkulan, 7 taon. Yung mga nakaraang administrasyon, 30 taon. Tingnan nyo, pag-usapan nyo, tingnan nyo kung anong kaiba ng 30 taon at 7 taon na paglilingkod. Napakalaki, di ba? Ang apnagan natin, dati hindi tayo nakakapunta roon. Nakasakay tayo ng karwahe. Ano ba tawag doon? Ay, basta napunta tayo doon. Nagalakad tayo ng ilang oras, hindi nakakaabot doon ng ang motor. Di ba, nagalakad tayo? Papunta natin Bato, papuntang Malo. Ilang oras natin nilalakad nung panahon yun. Pero ngayon, ilang minuto na lang nandun na tayo. Bakit? Dahil maganda na ang kalsada natin doon. Di ba? At yung dati, yung eskwelahan natin dati doon, na hindi madala-dala ang mga kagabitan, kahit mayroon tayong proyektong eskwelahan doon o pagpapatayo ng ating mga gusali, hindi natin magawa dahil ang hirap ng daan. Naurong yung mga kontraktor pagdating doon. Pero ngayon, nakakarating na hanggang dulo. Kinilala naman ni Governor Umali ang taglay na galing sa pamumuno ni Mayor Morada sa bayan ng Bansud at ang malaking ipinag-iba ng anyo ng Bansud simula nang ito'y manungkulan bilang punong bayan. Alam nyo, nabasa ko kanina ron, talagang ibang klase. Responsable, mabilis, maasahan, nawala yung mayabang. Alam nyo, talagang makakatuwa rito sa bayan ng Bansud. Yung Bansud talaga, nakita natin, 7 years ago, hindi natin nakakalayan na maging ganito. Di ba? Kaya na pagkakataon na ito na magpasalamat sa inyo. Ang totoo nito, itong mga kalsada na ito, hindi naman kami nagpagawa nito. Naatasan lang kami lang ang inyong ginawang gobernador, kami ang ginawa yung mayor, kami ang ginawa yung congressman. Kaya kami nakakapag kami kung saan nilalagay yung pondo. At ngayon, isa kayo sa maswerte na nabiyayaan nito. Pero ni Singkong Dolingho, wala nang galing sa aming bulsa nito. Ito sa inyo ito. Kaya kung meron dapat pasalamatan dito, dapat kayo. Kasi kung hindi kayo nagbabayad ng buwis, wala ho kayong ganito mga proyekto. Kaya bigyan natin na masigabong palagpakan ng bawat isa sa atin. Sa inyo ito, talagang proyekto nyo ito. Ayon kay Provincial Engineer Dilay, isusunod na rin dito ang pagpapagawa ng gabyon sa darating na 3 kwarto ng taon. Mula naman sa 2 kilometrong barangay road sa Villa Pag-asa, isinunod namang pinasinayaan ang 1.8 kilometrong daan sa barangay Conrazon. Personal din binisita ni Governor Umali ang kasalukuyang ipinapayari ritong palengke ni Mayor Morada kung saan sariling pondo ng pamunuan ni Mayor Morada ay ginugol dito at ang tangi na lamang nitong hinihingi sa gobernador ay ang ganap na pagpapatapos ng bahaging kalapit ng Bagsakan Center dito.
Sa isinagawang cluster meeting, muling dininig ni Governor Umali ang mga hinaing ng mga kapitan dito. Sinabi ng gobernador na dahil sa pagkakaisang ipinakikita ng mga namumuno sa bansud, ang dating pinapangarap lamang ng mga ito ay nagkakaroon na ngayon ng katuparan. Inaasahan naman ang patuloy na pakikiisa at lubos na pagsuporta ng mga bansudenyo sa pamahalaang panlalawigan para sa tuloy-tuloy na pag-asenso ng Oriental Mindoro. Susunod! Sa ating SP update, Multi-Agency Peace and Order Task Force hiniling na buuin. Pagsasama-sama ng mga leader ng lalawigan, patuloy na panawagan ni Governor Umali. Huwag po kayo maglilipat. Ang detalye ng mga balitang yan, ibibigay namin. Makalipas lamang ang ilang paalaala. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok ng tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Ligtas ba sa sunog ang inyong mga tahanan? Ngayong Marso ay itinalaga bilang Fire Prevention Month. Alamin ang mga hakbang para makaiwas sa sunog. Tiyaking hindi takaw aksidente ang ating bahay at mga kasangkapan. Inspeksyonin at alamin ang mga sumusunod. Siguraduhin na sa maayos na kondisyon ang mga kasangkapan. Iwasan ang maraming nakasaksak na appliances sa mga outlet ng kuryente o sa extension cord. Ipagawa ang mga sirang linya. Ipaayos o palitan ang mga sirang kasangkapan. Mag-ingat sa kusina. Huwag iwan ang nilulutong pagkain. Mag-ingat sa paninigarilyo. Tiyaking patay na ang upos bago ito itapon. Huwag hayaang maglaro ng posporo o lighter ang mga bata. Mag-ingat sa paggamit ng kandila. Ilagay sa lugar na hindi ito matutumba. Ilayo sa mga bata at siguraduhin na patay ito ng maayos. Sa tahanan at maging sa mga gusali o tanggapan. Pag-aralan kung saan pwedeng dumaan sakaling magkasunog. Mag-ingat sa sunog. Para makaiwas sa sakuna, dapat laging handa ang pamilya. Isang paalaala mula sa Office of the Governor, Communication and Public Relations Services Division. Hindi natutulog ang pamahalaang panlalawigan, lalo na ang sangguniang panlalawigan sa mga bagamat maliliit na insidente ng mga nakawang at ilang nakaraang pagpaslang na nakaapekto sa katahimikan at kaayusan ng lalawigan. At ang pag-usbong ng mga icon ng kaunlaran ngayon sa lalawigan, nais din itong makapaghanda sa panganib na pagpasok ng mga iligal at paghanap ng makakanlungan nito sa lalawigan. Kaya kamakailan kumilos ang sangguniang panlalawigan at ito ang naging isa sa mga paksa ng kanilang sesyon na ginanap sa Batasang Panlalawigan. Alamin natin ang detalye sa balita ni Beverly Aguila.
Sa pagsusulong sa mga pagpupunyaging pangkaunlaran ng pamunuan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr., mahalagang maitiyak ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan upang maisiguro ang tuloy-tuloy na pagtahak ng lalawigan sa landas ng kaunlaran. Subalit dahil ang Oriental Mindoro ay isang islang lalawigan na napaliligiran ng karagatan at mahalagang bahagi ng West Philippine Nautical Highway System, mayroon laging nakaambang panganib na maaari itong maging transient point o kung hindi man ay maging kanlungan ng mga iligal na gawain. Upang maimonitor ang sitwasyon at kalagayang pangkapayapaan sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtutok sa entry at exit points sa Calapan City Port, Rojas Port, Puerto Galera Port at Pinamalayan Port, hinihiling ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor ang pagbubuo ng Multi-Agency Peace and Order Task Force sa lalawigan sa pamamagitan ng Provincial Peace and Order Council na pinamumunuan ni Gobernador Umali bilang PPOC Chairperson. Ito ang nasasaad sa SP Resolution No. 2156-2014. Ang kapasyan ay inaprubahan sa mosyon ni Bokal Martin S. Benaventura na sinigundahan ni Bokal Rafael L. Infantado, Bokal May Arlene M. Talens, Bokal Estela E. Malapitan, Bokal Manuel D. Andaya, at Bokal Bernardita D. Ariola. Sa ilalim ng kapasyahan, iminumungkahi ang pagbubuo ng task force upang maimonitor ang maaaring pagpasok ng mga iligal na droga, armas, at iba pang mga iligal na bagay o kagamitan sa mga nabanggit na pier. Ang task force ay kabibilangan ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation, Maritime Industry Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at SP Committee Chairperson on Peace and Order, Unification and Reconciliation, and Human Rights and Social Justice. Inaasahan sa pamamagitan ng pagbubuo ng task force, kasabay ng pagpapatupad ng iba't ibang programang pangkapayapaan ng pamahalaan, maititiyak ang pag-iral ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan at ang pagtatamasa sa patuloy na kaunlaran ng Oriental Mindoro. Kababayan nating magsasaka na habang buhay na nangungupahan na lamang sa lupang hindi nila pag-aari. Subalit sa matagal ng panahon ay sila ang nagpapakahirap upang ito ay malinang. Dahil dito nagsisikap ang pamahalaan na magantimpalaan ang mga ito sa matagal na nilang pagpapagod. Kamakailan, nagtuwang ang pamahalaang nasyonal at ang pamahalaang panlalawigan upang planuhin kung paano mapabibilis ang proseso ng pagtukoy sa mga dapat na maging benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program at mga kaugnay pa nitong programa. May balita dyan, si Randy Digma. Ito ang naging kabuuang mensahe ng punong ehekutibo sa isinagawang Land Management Summit and DNR LGU MOPA signing na ginanap sa Pilipiniana Hotel noong ika-21 ng Mayo. Layunin nito makapagtatag ang mga lokal na pamahalaan ng Land Management Office para sa kasiguruhan ng maayos na land administration and management sa kani-kanilang nasasakupang lugar. Tulad naman ng karaniwang nagiging mensahe ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa iba't ibang okasyon, ang patuloy na pagsasama-sama at pakikipagtulungan ng mga pinuno ng bawat bayan at lungsod at ng mga mamamayan ang kanyang patuloy na panawagan upang mas maging mabilis niya ang tinatamasang pag-unlad ngayon ng lalawigan na hindi na rin nagpapahuli sa mga pangunahing umuunlad na probinsya sa bansa. Sinusuportahan din ng Administrasyong Umali ang katulad nitong mga programa na sa kabuuan lahat ng mamamayan ang makikinabang. Kaugnay nito, lumagda sina Gobernador Umali at DENR Executive Director Oscar C. Dominguez sa isang Memorandum of Partnership o MOPA kasama ang mga punong bayan sa lalawigan, tanda ng kalang pakikiisa sa mga programang ipinapatupad ng Department of Environment and Natural Resources. Ang naturang kasunduan ay naglalaman ng mga programa hinggil sa pagbibigay kapangyarihan sa pamahalang lokal sa pangasiwa at pamahala ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa at ang pagpapatupad ng mga programa hinggil dito. Sa mensahe ni DENR Regional Executive Director Oscar C. Dominguez, binigyan din niya ang kahalagahan ng tungkuling dapat gampanan ng lokal na pamahalaan, lalo na ng mga sangguniang bayan at maging ng sangguniang panlalawigan sa pagresolba ng suliranin sa land boundaries ng bawat munisipalidad
dahil naniniwala ang kalang ahensya na mariresolba ito sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtuwang sa mga pamahalang lokal. Dahil dito, mas mapapabilis ang pagpuproseso ng land titling sa pamamagitan ng community mobilization na aalalayan naman ng kalang ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance. Itong pagpipirmahan ng Memorandum of Partnership Agreement ay para po ating pong mapabilis ang ating pong pagbibigay ng pre-patent o kaya ng titulo sa ating pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Mindoro Oriental. Actually po, ito po ay pinaka-third leg na. Ang unahong ginawa natin ito ay ang lalawigan ng Marinduque. Tapos po ang lalawigan ng Palawan. Ito po ay ginagawa dahilan sa kadahilan ng ating pong ahensya. Gawaran ng Department of Environment and Natural Resources ay talagang kulang po ng tao para gawin yung deliverables, yung expected na pagbibigay po ng titulo sa ating mga mga kababayan doon po sa kwalipikado na mabigyan ng titulo kaya ng patents. Ang aming pong commitment lalo sa agricultural pre-patents ay matapos ito sa darating na taon. Siguro dahilan po dito sa lalawigan ng Mindoro Oriental ay nag-commit po ang ating pong mga local officials. Lalo po ating kagalang-galang na gobernador na tutulungan ang DNR sa pagpapatitulo. Lalo na po sa pagbibigay po ng aplikasyon at yan po ay madala sa DNR office. Minanawagan po sa lahat. Hindi po sa mga kasamahan natin sa local government units. Lahat pong mga kababayan natin dito sa Mindoro rin, na kung sakali namang itong ating mga kasamahan sa DNR at sa local government units na nag-train po sila para maging deputized public inspector, ay sila po magbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kulang requirements, kaya po mga dokumento, para po ma-perfect at nabigyan po sila ng titulo kay patents. Dalawa po yan. Meron tayong tatawag na kanina sasabi kong agricultural patents at meron doon na tayong residential pre-patents. Na ito pong residential pre-patents nito ay hindi pa lang matagal na kung tayo ng tawag nating Republic Act 10003 na kung saan yung pagsuspende ay na po yung na ho at yun ay dire-diretso na natin maibigay yung titulo kung ang kanilang pong grupang kanilang pinag-apply for pre-patents ay mamimit yung mga requirements. Meaning qualified for pre-patenting ng kanilang mga residential lots. Ang gawain ay dinaluhan ng humigit kumulang sa 100 kinatawan mula sa mga lokal na pamahalaan, private at government sectors. 14 na punong bayan na kinabibilangan ng Calapan City Mayor Arnan C. Panaligan, Nauhan Mayor Mark N. Marcos, San Teodoro Mayor Salvador R.P., Puerto Galera Mayor Hubert Christopher A. Dolor, Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr., Pola Mayor Leandro P. Panganiban Jr., Socorro Mayor Rolando Ariola, Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez, Gloria Mayor Loreto L. Perez, Bansud Mayor Ronaldo M. Murada, Bungabong Mayor Hercules I. Umali, Rojas Mayor Jackson D., Mansalay Mayor Jose L. Diponso M. Maliwanag at Bulalakaw Mayor Edna Villas. Maliban naman kay Gob Umali at Director Dominguez, pinangunahan ng gawain na Penro Mary June F. Maipa, Land Management Division Chief Bayani B. Mantubig, Chief Survey Division Engineer Roman Ligaspi at iba pang konsernadong individual. Randy Digma, KPSM. Susunod, Kapitolyo muling namahagi ng tulong pangkabuhayan. Papasaka Teacher Summer Camp, tumuon sa K-12 program. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at turismo, tuon ang pamahalaang bayan ng San Teodoro. Tutok lang po, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Ikaw ba'y nag-iisip, nagsasawalang ipunan lang, walang pakialam sa'yo mga kababayan?
Okay ka bang pinuno sa iyong nasasakupan? Bakit hindi patunayan? Ipakita nyo sa bayan. Kayo ba'y dumadalo sa mga pagpupulong at mga pagpaplano? Sa sama-samang paglutas nito, masdan nyo ang kapaligiran. Binabang mga barangay sa inyong mga nasasakupan. Kayo ba'y walang pakialam sa pagsasawalang kipunin nyo? Performance nyo ang tatamaan. Tatandaan yan ng bayan sa darating na halalan. Kumilos ka na kabayan, malasakit nyo ang kailangan sa inyong nasasakupan. Ang tanong may pagtugon ka ba? Tubig sa bundok unahin, magsama-samang solusyonan sa kaisunod sa kapatagan. Yan ang sistematikong paraan, solusyon pang matagalan. Okay kung may pondong nakalaan, ngunit kung hahanapin pa, dapat magsama-sama muna. Kumilos ka na kabayan, kanya-kanya iwasan. Politika muna'y kalimutan, magsama-sama muna para sa bayan. Masdan nyo ang kapaligiran, binabang mga barangay sa inyong nasasakupan. Kayo ba'y walang pakialam? Kumilos ka na kabayan, malasakit nyo ang kailangan sa inyong nasasakupan. Ang tanong, may pagtugon ka ba? Kumilos ka na kabayan, kanya-kanya'y iwasan. Politika muna'y kalimutan, magsama-sama muna para sa bayan. Balita sa radyo TV,
na magsama-sama sa anumang kalamidad. Dapat ay handa ka, panawagan sa mga nasa mababang lugar. Sana may huwag maging pasaway. Kung malakas tuloy-tuloy ang pagulan, agad lumikas patungo sa mataas na lugar. Sa pagpasok sa eskwela, maging sa mga opisina, tayong dapat laging dala. Kahit may araw pa, dahil anumang oras, bumibigla na lang, tila magdanakaw, bumibigla ang pagulan. Panahon ka'y mabago-bago, dapat tayong lahat ay matuto. Palagay loob, huwag pairali, sa magkilos magunan lagi. Alfonso V. Umali Jr. sa pagbibigay ng oportunidad pangkabuhayan para sa mga mamamayan ng lalawigan. Kinakapa nito ang mga kababayan nating naghahanap buhay, sumalit kapos sa puhunan at dumadanas ng hirap sa paglalako sa ilalim ng init ng araw. Nagbabalita si Beverly Aguila. Kamakailan, 10 bagong Nego Cart ang muling ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan sa mga mapapalad na binipisyaryo mula sa mga bayan ng San Teodoro, Victoria, Socorro, Gloria at Rojas. Ang pagkakaloob ng libreng Nego Cart at karagdagang 2,500 pesos na panimulang operating capital para sa bawat binipisyaryo ay bahagi ng programang pang-alalay sa kabuhayan ng pamunuan ni Gobernador Umali sa patuloy na pagpapatupad ng Strategic Interventions and Community Action Focused Towards Development o SICAD. Ang programa ay pinangangasiwaan ng Education and Employment Services Division sa pamumuno ni EESD Head Antonio M. Magnayi Jr. Sa lahat ng tulong at suportang kaloob ng pamahalaan sa mga katulad ni Aling Ellen Ligadon, 59 na taong gulang mula sa bayan ng Rojas, taos-pusong pasasalamat ang kanyang paabot kay Gobernador Umali at sa pamahalang panlalawigan. Si Aling Ellen Lee ay nagtitinda ng kasava na dinadala niya sa mga bahay-bahay sa kanilang lugar. Ako po ay nagpapasalamat na aking nabigyan ng tulong ni Gob. Alang-alang po sa kahirapan namin ay madugtungan ang aming pangangailangan. Sa pagkakaroon ng sarili niyang Nego Cart, inaasahan niyang madadagdagan ang humigit kumulang sa 300 piso niyang kita araw-araw. Kasunod nito, taos-pusong pasasalamat din ang paabot sa pamahalang panlalawigan ni Bansud Development Cooperative President Fernando S. Divina sa pagkakaloob sa kanilang samahan ng tsekeng nagkakahalaga ng 100,000 piso bilang tulong puhunan sa kanilang Credit Multipurpose Cooperative. Ayon kay Pitiedo Investment Division Head Lori Lane Sevilla, ito na ang ikalawang pagkakataong napagkalooban ng tulong pinansyal ang nabanggit na kooperatiba na aniyay nasa mahigit 300 na sa kasalukuyan ang mga miyembro. Sa pamamagitan po ng Badayco Bansud Cooperative ay nagpapasalamat po sa pamunuan ng lalawigan, lalo tigit kay Gobernador Alfonso Umali sa pagbibigay ng tulong niya sa mga kooperatiba, lalo tigit ay sa Badayco. Maraming salamat po
at kami ay nabigyan muli ng financial assistance na gagamitin namin sa aming maliit na negosyo, sa pagpapautang at sa aming maliit na grocery. Samantala, inaasahan namang sa mga darating na panahon, mapalalago ng mga ito ang mga tulong pangkabuhayang kaloob sa kanila ng pamahalang panlalawigan at makatulong sa tuluyang pagpapabuti sa uri ng kabuhayan at pamumuhay ng bawat mamamayan ng lalawigan. Pagsusulong ngayon sa bagong kurikulum sa mga paaralan, pangunahin na rito ang K-12 program upang higit na maipaunawa ang kahalagahan nito at ang adbentaheng magagawa nito sa ating mga kabataan, lalo na sa mga magulang na nahihirapan ng makapagpaaral pa sa kolehiyo. Kaya pati sa ginanap na summer camp ngayong taon ng Papasaka Teachers, dito tumuon ang kanilang pagsasanay. Nagbabalita si Randy Digma. Sa temang Greater Opportunities in K-12, 4 na araw na nagsanay ang Papasaka Teachers ng pamahalang panlalawigan bilang bahagi ng kalang regular na summer camp ngayong taon na tumuon sa K-12 program updates na ginanap sa Pirarin Hills, lungsod ng Calapan noong ika-21 hanggang ika-24 ng Mayo. Matatanda ang K-12 program ay ang pinakabagong kurikulum ng edukasyon na umiiral ngayon sa mga programa ng Department of Education sa buong bansa. Ang Papasaka Teachers ay mga guro na nasa ilalim ng programang pang-edukasyon sa kalibliban o Papasaka ng pamahalaang panlalawigan. Sila ang mga gurong maliban sa kalang pagtuturo sa paaralan, nagkakalob din sila ng panahon para sa community service bilang pagtulong sa mga barangay sa komunidad na kanilang pinagtuturuan. Alinsunod na rin sa programang ipinapatupad ng Strategic Intervention for Community Focused Action Towards Development o SICAD. Ang SICAD naman ay ang kabuuan ng programang kontra kahirapan na ipinapatupad ng administrasyon ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Samantala, sa unang araw ng pagsasanay, isang video presentation ni DepEd Secretary Armin Luistro ang ipinanood sa mga Papasaka teacher. Naglalaman ang naturang video ng dokumentasyon ng mga programa ng kagawaran ng edukasyon hinggil sa pinakabagong update sa K-12. Bilang panauhin, nakaisa sa gawain si Sangguniang Palalawigan Board Member at SP Committee on Education, Technical and Vocational Skills Development, Science and Technology, History, Culture and Arts Chairman Ryan C. Arago. Ayon kay Bukal Arago, ipinagmamalaki niya na naging produkto siya ng pampublikong paaralan nung siya ay nag-aral pa sa elementarya, kung saan ang mga gurong tulad nila ang humubog sa kanya bilang isang mabuting mamamayan na naging daan rin upang maging isang mamabatas ng Sangguniang Palalawigan. Kasabay nito, kinilala ni Bukal Arago ang mga guro bilang anyay mga buhay na bayani ng bayan. Ang akin lamang kung gustong iparating sa inyo ay ang pagkilala po ni Bukal Arago sa inyo po ng mga guro. Minsan kasi hindi masyado napapansin. Minsan lagi pinapansin engineer, mas yung mga sasabihin doktor, mga ganyan. Pero po para po kay Bukal Arago, isa po sa lagi ko po tinitingnan ang aking mga guro. Kung bakit po nasasabi yan, ay para po sa mga hindi po nakakala, ang inyo pong lingkod ay graduate po mula po sa public school, mula elementary at public school po ng secondary. Ayun po, kung hindi ko man kayo po naging teacher ko po noon, ay nararamdaman ko po na parehong sakripisyo na binibigay po ninyo para po sa inyong mga estudyante. Ang lagi ko po sinabi doon, kung paano nyo inaalagaan ng inyong mga anak, ay paano rin itong tinuturing yung pangalawang anak. Kung kaya naman kami po mga estudyante, kung meron po kami magulang, ay tinuturing ko rin po ng mga guro, kaya akin po mga pangalawang magulang. Kaya palapakan po ninyo ang mga sarili. Kung hindi po dahil po sa mga guro katulad po ninyo, hindi po magkakaroon ng taong katulad po nito na nagsasalita po sa inyong harapan. So muli po sa isabutunan po ng aking puso, maraming salamat po sa mga bagong, kayo po ang aking tinatawag ng mga bagong bayani po ng ating po panahon ngayon. Pinangunahan ng pagsasanay ni na ESD Chief Antonio Magnayi Jr., Papasaka Continuing Education Committee Chair Training Director Olivia Palumaria, DepEd Division Math Coordinator Maria Teresa de los Reyes, DepEd Science Supervisor at DepEd Representative Clarita Villaruel,
Mangyan Mission Director at Papasaka Member Executive Committee Father Ewald H. Dinter, retired DepEd Supervisor at dating miyembro ng Papasaka Evaluation and Monitoring Team Dr. Felipe Archan at iba pang konsernadong individual. Nasa 89 namang Papasaka teachers ang nabigyan ng pagsasanay hinggil sa pinakahuling update sa K-12 program. Samantala, kalinsabay ng pagsasanay is nagawa rin ang pagpupulong na dinaluhan ng Papasaka Executive Committee upang magplano para sa paghahanda sa utay-utay na pagtatapos ng programang Papasaka at sa posibilidad na pagre-retool sa pagbibigay ng ibang kasanayang pangkabuhayan para sa mga matitirang non-lead passers na Papasaka teachers. Randy Digma, KPSM. Matapos sa mapaunlad ang turismo sa bayan ng San Teodoro, tinututukan naman ngayon dito ng bagong pamunuan ang paglulunsad ng mga programang magtataas sa antas ng kabuhayan, kalusugan, edukasyon at ang higit na pagpapaunlad ng turismo rito. Yan ang napag-alaman ng KPSM sa pinakahuling pakikipanayam nito sa Punong Bayan. Sa pakikipanayam ng KPSM News Team kamakailan, inihayag ni San Teodoro Mayor Salvador R.P. ang mga pinaplanong pangkaunlaran ng kanyang bayan. Ayon kay Mayor P, nakatuon sa mga programang pangkalusugan, pangkabuhayan, edukasyon at turismo ang kanyang kasalukuyang administrasyon. Kaugnay nito ang nakaplanong pagpapatayo ng modernong Community Rural Health Center sa tulong ng konsernadong ahensya ng pamahalaan upang mapangalagaan at matugunan ang pangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan, partikular ang mga katutubong mangyan na nananirahang sakop ng kanilang bayan. Dumating na rin dito ang Department of Health at binigyan kami ng isang mini hospital. We should not call it mini hospital but health center. Satellite. Health center para mabigyan ng mga equipment. And sa ngayon, yung 2,000 square meters, 1,000 square meters lang ang nakaya ng munisipyo para bilhin. And pinalaki namin ng LGU, ginawa namin 2,000 square meters. At yung 1,000 ay pinangakuan naman ako ng lahat ng mayors, tutulungan ako, governor, congressman, at saka yung iba pang mga kaibigan ng supplier ng LGU, tutulungan daw naman kami. At saka yung ating main power na binigyan kami ng 200,000. Ayun. That lot. Yes, sir. Sa pangkabuhayan, pinagtutuunan ng kanyang administrasyon ang pagkakaroon ng Bagsakan Center sa kalang bayan na magsisilbing sentro ng kalakalan ng kanilang sariling mga produkto. Mayroon na rin silang buffalo na gagamitin nila sa pagpoproduce ng fresh milk at planong paglalagay ng pasteurized machine para sa pagpoproseso nito. Nakatakda rin silang pagkalooban ng karagdagang buffalo ni 2nd District Representative Reynaldo V. Umali sa malapit na hinaharap. Livelihood program. Yes. Kagaya ng nag-dispersal ng milking buffalo, dispersal ng layer, pre-range layer. At kami magkakameron dito ng isang Bagsakan Center. Yes. At ang lahat ng produkto ng farmers ay diyan dadalhin at ang Bagsakan Center ang siya magbebenta. Maglalagay din kami dyan ng isang pasteurized machine para yung lahat ng mapuproduce na gatas ay maisa-ayos, may benta ng ayos, mapasteurize bago maibenta. Kausap na rin kami ng DOST na tutulungan niya kami for packaging. At yun nga, nagkausap din kami ni Governor na tungkol nga dyan sa mga bagay na yan at tutulungan kami. Paano namin maikuan agad dyan sa DA at meron ding ibibigay sa amin na 2 bull. Buffalo. Bull ng toro ng kanyang kapatid na si Congressman. Nasabi sa amin na tutulungan din kami. Sa edukasyon, naglaan ang administrasyong P ng 2.3 million pesos na pondo para sa may 140 estudyante na mag-aaral ng Shielded Metal Arc Welding o SMAW at Small Engine Repair sa San Teodoro Technical and Vocational College na nasa ilalim ng programa ng Technical Education and Skills Development o TESDA.
Ang kahilingang makapagtayo naman ng tourism center ang isa sa proyektong pinaplano ng kanyang administrasyon na nakatuon sa pagpapalawig ng turismo. Pangunahin na rito ang kayaking. Anya, napagkalooban sila ng Department of Trade and Industry ng 2 million pesos para rito. Ang tourism natin dito, binigyan kami ng DTI, Department of Trade and Industry, ng 1.2 million for 30 kayak. And nung isang araw nga, that is already pumarito na sila, and ang aming contribution or 50,000 ang contribution ng NGO. And yung Miss Earth ay dumalaw din dito sa amin para i-promote ang aming tourism. Hinihiling ko nga kay Governor na magkameron kami ng isang tourism center sa Arigui para doon na mailagay yung aming mga kayak, at in case na kailangan ay magagamit agad ng yung mga native products. Kayaking. Okay. Isang center na ang kalahati lalagyan namin ng aming mga kayak, and ang kalahati ay para kung sa kwan ay receiving. Maliban sa mga nabanggit, marami pang proyektong ipapatupad sa bayan ng San Teodoro sa ilalim ng administrasyon ni Mayor P. Samantala, malugod ding ibinalita ni Mayor P na siya ay lihitimo na rin ngayong miyembro ng Partidong Liberal na siyang partidong kinabibilangan ni Gob Umali at ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Randy Digma, KPSM. And a quote for the day: a lost inch of gold may be found, but a loss of time, never. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay meron na rin po Facebook account. Maglagon lamang at itype ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang palalawigan. Hangad namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayan ng Mindoreño upang manatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan. Thank you.